downhill para sa import ng Pop Cola. Well, ito yung huling laro nila, 17 points lamang at kaya naman nabugbog ng husto itong kupunan ng Pop Cola. Tinambakan sila ng huli nilang talo and their import shot only 4 out of 9. Hindi, mataas pa rin yung percentage at 44%, pero tingnan mo yung tira. Siyam na attempts lamang ang ginawa nitong si Sean Higgins. And very uncharacteristic of him na siya na nga lamang inaasahan sa kanilang ofensiba. Hindi pa siya titira o kakana dun sa laro na yan. Sa laban na ito, maganda rin natin makita, Noli, na ang top players itong mga ito, import at saka yung mga local sila, lahat malalaking mama. So we expect a lot of action, especially sa ilalim, with Berhel Meneses, Ali Pic, at saka itong si Saldi Rielovic sa Pop Cola. Certainly, they need a big game from their locals, hindi lamang mula kay Sean Higgins. Of course, Pop Cola, laban po sa Formula Shell sa ating first game dito po sa Bayan ng Superstars. Coming right up. Well, a big up. I want to big up the Almas Bank Group. Oh. Welcome sa ating first game ngayong araw na ito, PBA Tuesday on VTV. As we take a look at Perry Ronquillo, head coach ng Formula Shell. Ang kanyang koponan with a 2-3 record going up against the team which they said is really a team of the future. Pero itong koponan na ito, naghahanap din ng identity nila, Formula Shell. And Norman Black, of course, right there. Ang kalaban ni Perry Ronquillo ngayong araw na ito. Well, alam mo, magandang laban itong ating makikita sa first and second games dahil bumabasag na yung 6-way tie matapos ang nakukunang Alaska at San Miguel Beer. Kaya nga, napakahalaga ng laro ito for both teams, especially this win will catapult them to a 50% win-loss record dahil 2-3 pa lamang itong mga kupunan na ito. And this will definitely start something big dahil dito itong dalawang kupunan, Formula Shell at Pop Cola, still grouping for form dito sa ating unang round ng elimination. Of course, mga kaibigan, mamaya po sa ating second game, magtatagpo naman ng Ginebra San Miguel laban sa Mobiline Phone Pals. Also, both teams 2-3 ang kanilang record. At of course, may mga napabalita tungkol sa kanilang mga imports. Papanggitin po yan ni Rado maya-maya ang mga balita tungkol sa kay Chris King at saka kay Turkin Tuvamot. Ano ba nangyayari dyan? Maglalaro pa mamaya. In the meantime, naitawag na po ang ating starting units. Formula Shell starting out with, of course, John Best, Benji Paras, Victor Pablo, Noy Castillo at si Jerry Esplana. Samantalang ang Pop Cola, massive front line, Sean Higgins, Ali Pic, Bonel Balingit, si Jasper Ocampo and Berhel Meneses. Ito na nagiging usual 5 ng magkabilang coaches dito. Pero sa unang 5 ni Coach Perry Ronquillo ng Formula Shell, makikita natin itong si Noy Castillo, isa sa mga inaasahan nila at naasahan nila ng All-Filipino. Pero ngayon, he still has to post those numbers dahil ngayon po itong si Castillo ay nag-a-average lamang ng 6 points per game. Ang ating mga magigiting na referees Tito Varela, Bartolome and Bernie De Jos. Unang turnover laban sa Pop Cola. Tumatakbo mga nakaberdeng uniforme ang Formula Shell. John Best, reverse, wala. And all Pop Cola rebounders doon sa play na yan. Pinayaan ng mga taga Formula Shell na umarangkada itong si John Best pero wala nang sumunod sa kanya. Wala pa rin nakakascore sa simula. Itong dalawang koponan na to, siguro, Rado, magiging tema rin ng larong ito yung banggaan sa ilalim. Dahil alam natin itong Pop Cola ay umaasa kadalasan sa kanilang mga malalaking mama and they dominate the boards like any other or unlike any other team dito sa ating liga. And certainly sila Benji Paras will have their hands full today. At pagkamukha ang laro ng kanilang mga imports, kahit matatangkad itong si Higgins at itong si John Best, mas gusto nila nagtitira ito sa labas. Oo. Parang ayaw nila itong makipagbanggaan. Although kung talagang susukatin mo, si John Best pa ang maaaring can mix it up doon sa shaded area. Well, si Sean Higgins, nabanggit nga natin yan na pagkatapos ng magandang pagpapasimula, as you see that missed shot ni Berhel Meneses. Ito mo si Sean Higgins, medyo lackluster ang kanyang naging performance in their last maybe 2 games. Of course, in that game against Alaska, isa lamang natalo sa kanila, 79-78, and Sean Higgins shot 36 points in that ballgame. But after that, medyo pababa. As we take a look at the first PLDT long-distance shot of the ballgame mula kay John Best. First 3 points of the ballgame. We were talking about Sean Higgins kanina. Actually, I think itong laro na ito would be a test kay Sean Higgins dahil may naririnig tayo. Nag-iisip na ang kanyang kupunan kung papalitan ba ito o hindi. Maaring this guy can score pero hindi na nanalo ang kanilang kupunan. Maganda ang simula pero ika nga unti-unti nang
lumulubog ang kanilang team standing, especially kung matatalo pa sila ngayon. Wag naman sana dahil lalong hahaba ang kanilang losing streak to 4. Oo. In the meantime, let's watch this attack by Jasper Ocampo at may foul na tinawag laban kay Jerry Esplana, and Jasper Ocampo gets the first free throw. Norman Black, who was talking to us a couple of days ago, sabi niya sayang at ganun na lamang ang pangyayari sa kanyang koponan. They won their first 2, malakas yung kanilang third game, pero medyo bumaba nga ang kanilang paglalaro, and he's hoping that they can really bounce back, especially after that third place finish ng All-Filipino Conference. Alam mo, ito si Jasper Ocampo na nakita natin kumumpleto ng free throw. Madaming ginugulat itong batang Marami. ito. Marami ang nagduda dito kung makakapaglaro nga ito sa PBA or kikinang man lamang sa kanyang laro. Pero this guy, in the absence of Boy Beach Victoria, na mukhang ngayon hindi na naman makakapaglaro, ay maganda at respectable. Creditable ang kanyang performance for the Pop Cola team. Siya nga yung pinagsisimula, even Boyd Fernandez na mas veterano kaysa kanya, That's right. only come second. Oo. Well, si Jasper Ocampo was a second-round pick this year sa ating rookie draft. In the meantime, si Benji Paras na foul ni Ali Pic. At si Benji, the Tower of Power, is back at the free throw line. Alam mo, nakakatuwa rin na itong paglalaro at maganda rin ang performance ni Benji Paras ngayon. He's been averaging a little over 15 points per ball game. Yan ang mga numero niya. 6 rebounds, and it's certainly a welcome treat para sa lahat ng Formula Shell fans na nakabalik na si Benji Paras. Well, he was our best player actually nung makalaban nila ang Ginebra sa Ormoc after top scoring with 21 points sa kanyang kupunan. Naipapakita na naman ni Benji yung iba't ibang facets ng kanyang laro. Hindi lamang yung sa loob, may perimeter jumper ito si Benji Paras. He can run at the same time can defend. Running jumper mula kay Sean Higgins at tumalbog papasok. Cutting down that Shell lead to 5-4. Isa ito sa mga puna kay Sean Higgins. Yung mga tira niya para bang napakadali para sa kanya. Oo. Hindi niya pinaghihirapan. Castillo nilabas kay Victor Pablo, off the glass shot, and a good basket para kay Victor Pablo. Isa rin kandidato sa ating Philippine Centennial team. Kaya hindi lamang si Benji para sa kumakayod sa frontline na ito. Yung kombinasyon nila ni Victor Pablo ay napakalaking boost sa pag-angat ng kupunan ng Formula Shell na ito. At magkaiba ang laro nila at nagko-complement talaga sila dito. Ang nagiging kulang lang dito, mukhang yung leadership dito sa kupunan na ito. Victor Pablo at si Benji sa aspeto na yan, mukhang kulang ng konti. Konti pa. Konti pang intensity, konting salita sa court. Yung mga ganun ba? Yung mga binibigay, let's say, ni Johnny Abarientos, even Jojo Lastimosa para sa Alaska Milk. And there's a foul on that curl by John Best. Tila si Sean Higgins ang tatawagan ng foul. And that'll be the first foul on Higgins. Tingnan natin to. Dito, yun. Nakarate. Nawala tuloy yung bola. At mukhang sa kupunan ng Formula Shell, itong si John Best, ang kanilang hinahanapan ng leadership. This guy can talk at nagko-communicate lagi sa 5 sa kanila. At kaya isa rin yan sa maaring dahilan kung bakit bumababa ang mga puntos at intensity na rin ng kanilang backward players dahil yung kanilang leader nagmumula sa frontline, import pa. Na para bang sa psyche natin madaling makuha yung respeto. We saw a brief picture of si Joey Guanyo and of course si Al Francis Chua, dalawang assistant coaches ng Formula Shell at Pop Cola respectively. Right now it's a 9-4 count. Abante po ng 5 ang Formula Shell. Ano ba tawag dito? Gas King, Super Unleaded. Mukhang pareho din ang mga produkto nila yan. Ano? Gas King yata yung kanilang moniker. Yung unleaded kasama sa pangalan. John Best, kumamada na naman dito sa early goings of the first quarter. Habang patuloy na lumalayo sila, is a 7-point lead. At si Coach Norman Black, napaaga ng tapek kay Saldi Relubin. Kailangan niya magpalit ng frontline niya. Actually, mga numero ni John Best, kung ihahambing natin kay Bobby Parks, a little lower in terms of points by about 6 points, about 2 rebounds. But certainly si John Best has shown that he can be a little more consistent and nakakasabay siya sa mga malalaking import. Kagaya nitong si Sean Higgins. At puzzle ito, mas malaking puzzle ito kaysa kay Bobby Parks. Sa That's right. familiarity ng mga Pilipino sa laro nitong si Bobby Parks, nakukuha na rin nila ang galaw. Unlike dito kay John Best na pwedeng lumaro kahit saan. Samantala si Sean Higgins tinapyas ang abante pero libre si Victor Pablo at naiangat muli. Medyo yung rotation ng Pop Cola right now there's a lot to be desired. Kulang na kulang sa kanilang pag-ikot. At both ends, kahit yung depensa nila, hindi malaman kung sino yung tatao. Pag umiikot na kagad yung bola sa Formula Shell, hindi rin sila makapag-adjust ng mabilis. Only 3 players scoring for Formula Shell, but it's enough to give them a 7-point lead. Outside shot, wala.
offensive rebound. Balingit, he goes up. Bagyan ng nasapal. Another offensive rebound. Wala pa rin. Balingit na naman. Isinubot. Yan ang domination pagdating sa rebounding, Rado. But that's the only play na ipinakita nila yung kanilang kalakasan na yan. Kaya naman madali sila makascore. And they have to go to that yung strength of theirs. Oo. Yung kanilang laro sa shaded lane. Eto na naman. Libre na naman si Victor Pablo. Pero this time, sumablay. And they push it up. Magmamadali na naman sila pero wala na naman yung isang malaki nila, si Bunel, A1. Ito, kapapasok pa lamang sa picture. Libre. Tumikada ng 3. At ang rebound nakuha ni Victor Pablo. Had all the time in the world itong si Ocampo pero umapak pa rin sa linya. Oo. John Best almost losing the handle. He's inside. Laban kay Sean Higgins. And Meneses controls. Score is not moved in about a minute and a half now. Time down to 6:08. Dito sa ating unang yugto, Ali Peak binabangga ni John Best, and John Best will be picking up his first foul here. Another version ng hand check yan. Hindi nga nakalagay yung kanyang kamay pero yung kanyang forearm naman ini-impede yung movement nitong si Ali Peak. So he will be called for the personal foul. Yun ang kanyang una at ang kanyang kupunan meron na rin 2 team fouls. Muli po kami nagagalak na makasama kayong lahat, mga kaibigan. Lalo-lalo na po dyan sa panig ng San Fernando, Pampanga. Magandang hapon po sa inyo lahat. And Sean Higgins getting another PLDT long distance shot. That's the first para kay Sean Higgins. And the lead has been cut down to 2-13-11. 5:45 remaining dito sa ating first quarter. That's the power of the 3-point shot. That's right. All of a sudden, biglang dikit na ang ating laban. Only a 2-point lead. Kailangan umiscore dito si John Best at ginawa nga niya. This is actually the second year that John Best is playing for Formula Shell. Last year siya naglaro dito rin po sa Commissioner's Cup. He averaged close to 33 points. Was second in scoring pagdating sa imports. And in rebounding, si John Best was 8th, averaging close to 9 rebounds last year. And certainly, magandang ipinakita nito to merit another stint here with the Formula Shell Gas Kings. Okay, actually started 3 years back with San Miguel, that's right. In the meantime, si Ali Peak, who also had a spectacular start dito sa Commissioner's Cup, now getting on the scoreboard. Kanina nabanggit natin na tinapik na ni Coach Norman Black si Salty para pumasok pero biglang gumanda ang laro ni Bunel at saka ni Ali Peak. Ipapalitan mo nga naman, hindi pa nakukuha yung bola. Oo. Ngayong nakakakuha na sila, ito humahabol na sila. Hindi pa nga nag-iinit at pinapawisan. Oh, way off the mark yung tira ni Noy Castillo. And that'll go out of bounds. It's a 2-point lead para sa Formula Shell. Kayo po ay nasa bayan ng Superstars. Kasalukuyan ay hindi pa masyadong nagkakaigi ang kanyang laro. Of course, si Sean Higgins already scoring 7 points here as we continue play in the first quarter. Dalawa po ang abante ng Formula Shell pero tangan ng bola ng Pop Cola. Well, patuloy ang duelo ng magkabilang import pero pagdating sa local scoring, especially sa big men, Pop Cola na nagpapakita ng movement sa loob. Although si Victor Pablo na malaki sa Shell, sa labas ito lumalaro sa perimeter. Jump ball ito. Hinarang ni Victor Pablo yung malaking Ali Peak pero hindi po naantala or hindi nasindak itong si Victor Pablo. Makikita nyo to sa ating Kape Puro Slow-mo. Saan ka pupunta? Akin na yung bola. Biglang hinugot. At malakas lang talaga ang pangatawan nito si Ali Peak kaya hindi na halbot yung bola. Jump ball sila ni Victor Pablo. Ali Peak, believe it or not, is a rookie in this league. Parang Karl Malone at pinag-uusapan na lamang yung Chicago, Utah. Ano masasabi mo doon, partner? Talagang 42 puntos yung nilampaso ng Chicago sa Utah Jazz. Matanda na talaga si Michael. Dahil sa kanyang katandaan, alam niya na yung gagawin niya. At tayo mga bata naman sa kanila, naku, magagaling ba? Si Steve Kerr, medyo masasakit yung mga tres na ibinigay niya. Parang sino ba ang pagod? Di ba? Ganun ang tanong ng Chicago Sabi niya sila Harper, sabi, matatanda na nga kami. Kaya alam na namin kung saan kayo pupunta. Second na naman kayo. Well, ito, 15-13 ang ating score as we see Victor Pablo sa free throw line. Ay pasok ang kanyang unang free throw. At patuloy nang ilalabas si Bunel Balingit. Mukhang napagod dito. Biglang nag-concentrate ang ofensiba ng Pop Cola sa ilalim. Si Shaldi naman ang ibabalasa ni Coach Norman Black. Big numbers para kay Victor Pablo in this Commissioner's Cup.
Last year, si Victor Pablo averaged 15.2 points per ball game sa Commissioner's Cup. He was actually number 8 pagdating sa scoring among the locals. Jasper Ocampo laban kay Jerry Esplana. Deflected pass. Noy Castillo completes the interception. Bounce pass inside. John Best. Nasapal ni Alipik. Follow up. Pasok pa lang. Maganda yung depensa ni Alipik doon. Una, pinapit niya sa baba para itong mag-adjust sa itaas itong si Chantes. Pero kahit nag-adjust, inabot pa rin ito. Pero yung intensity naman ni Best, hindi matatawaran. Di baling masapal. Kanya pa rin naman ang pullback. Meneses. Tumira. Wala. Tapik ni Rilubit. Napunta kay Jasper Ocampo. Libre pero nabitawan ng bola. Nag-isip si Ocampo ron. Kasi alam niya, there could have been a faster pass nung pagkakuha pa lang niya ng bola. They kick it out. Sean Higgins moves inside and gets the basket off a jump shot. Naiwanan ng isang hakbang itong si John Best. Kaya naman luwag na luwag si Higgins. Maghapon nga, huli na ang lahat. Pasok na ang ringless. 19-15, apat ang lamang ng Formula Shell. Yan po ang ating oras sa first quarter. Oh, napakagandang galaw mula kay Jerry Esplana. He still has the moves. The one time, the Rookie of the Year back in 1990, si Jerry Esplana getting his first basket. Dapat din namang i-maximize yung mismatch na yon. Pwede pumoste itong si Jerry Esplana against Jasper Ocampo. Not only with the experience, pero yung kanyang height at saka yung kanyang heft. Muntik na ma-turnover, sinapal sa likod ni John Best. Hindi ka pwedeng lumusot pata. Huwag kang babawi. Anong height mo? And right now, Shell on top by 6, 21-15. Shell coming up with the big plays here in the first quarter. Movement. Po dyan sa Baguio City, Noli Yala po kasama si Rado Di Malibot. Partner, alam mo, mamaya Ginebra maglalaban sa Mobiline at tila may mga balibalita tungkol sa kanilang mga imports. Nandito ba? Wala ba dito naman? Roll call sa kasalukuyan, Rado. Well, si Turkin Mott ay ika nga umalis na dito sa kupunan ng Mobiline at kaya wala nga choice ang kupunan na ito kundi pumili sila ng bagong import. Ang iniisip ni Coach Eric Altamirano ay itong si base standout na si Lou Rowe. Kalaro ito nila Chris King at nila Larry Robinson sa CBA. Malalaking numero dito sa CBA, averaging 17 points, 8 rebounds and about 3 assists. Si Chris King naman, andito na ba? Si Chris King babalik at babalik daw yan sakay ng Korean Airlines in time para sa laro mamaya. Titingnan natin Kung nandito. kung tinupad niya ang kanyang pangako sa ating Senator-elect na si Coach Sonny Jaworski. Talking about in time, that shot of Boyd Fernandez who just checked into the ball game was just in the nick of time. And he cuts down that Shell lead to 4. Alam mo, sabi daw ito si Chris King ay nag-try out doon sa Houston Rockets training camp. And, well, nakabalik na nga, or babalik daw. Gusto pa rin daw niya yung kanyang pangako. Samantala doon si Mott naman yata ay nagta-try out din. Gusto sa Miami. Miami, ha? Oo, mainit yung kupunan na yun. Miami Heat. Oo. Hindi naman, wala naman bisyo yan, kaya Miami Vice. Natala ito si Sean Higgins. Habang hindi mo siya pinapansin, sabi mo nga, pinagdududahan na yung kanyang performance. Oh. Patuloy Hindi naman pa ako rin nagsasabi nun eh. 11 points na siya. Tabla na sila ni si John Best na mukhang hindi naman papalitan at talagang malaki yung kumpiyansa ng kupunan sa kanya. Oo. At alam naman natin na paglalaro niya si John Best, subok na yan. 2-point lead para sa Formula Shell. John Best is inside. Mike Santira. And now Pop Cola. May pagkakataong maitabla ang ating score. Boyd Fernandez. Time down to 1 minute and 26. First quarter action sa bayan po ng Superstars. Good scoring ball game so far. Runner on the lane. Pumasok. Huling-huli yung double team ni Benji Paras kaya matatawagan pa siya ng foul. Meron pa possible 3-point play dito kay Sean Higgins. Eto, may pagkakataong makaangat na mga taga-Pampcola. Hindi pa sila nakakatikim ng kalamangan dito sa ating first quarter with only 1 minute and 19 to go dito sa ating unang kanto. What is impressive, Rado, is 13 points na ang ginagawa nitong si Sean Higgins. Siguro sinasabi nga niya na tama na yung mga salita-salitang yan. Malas lang ako nung last game eh. Oo, at ito, pasok yung kanyang free throw kung saan sila ang pinakamataas ang percentage dito sa liga. So now, Pop Cola is on top and almost a block shot pero Castillo naiiwas. Yung tirang yun, high off the glass at muling bumalik po ang abante sa Formula Shell 23-22. Had to use his body and his left hand para makumpleto at maiwasan yung sapal ng defender ng Pampcola. Sean Higgins, veterano ng University of Michigan, gives it to Ali Peak who's inside. Double team, gets his own or gets the bubble and puts it back in. Si Ali Peak
giving Papcola back a 1-point lead, 4 na puntos para kay Ali Peak. Naghahanap ng traveling yung mga taga-Formula Shell. The referees are saying nahawak yun ni Benji Paras. Why not the jump ball? Samantala, Noy Castillo, ginamit naman yung kanan. Pareho ding patira yun na may paiwas dun sa sapal. At si Noy Castillo ngayon, meron ng kabuuang 4 na puntos. Ginagamit ng mga player yan. Medyo kontra-tempo. Yung Oo. hindi ka nga bigla mo babasagin yung ordinary flow mo para ma-caught off guard mo yung bantay. Ang diferensya ng shot clock at saka ng game clock, mga 2.5 saglit po. Ali Peak uses the baseline, uses his muscle and gets John Best out of the way. May oras pa ang Formula Shell to take the last basket. Pablo sa midcourt. Uy, tumama sa front of the ring. But it's been an action-packed first quarter, a high-scoring ball game. This man out to prove a lot of people wrong today. And so is Ali Peak trying to give Papcola ang kanilang pangatlong talo or rather panalo dito po sa ating Commissioner's Cup. And Papcola's taken back the lead 26-25 after 1 quarter of play. Muli sa bayan ng superstars para sa laro ng Papcola at Formula Shell. This is only our first game of another PBA doubleheader. Ang ating puntalaan as we begin the second quarter, a 1-point lead para sa Papcola pero tanga ng Formula Shell ang possession right now. Well, medyo naglilip pa nga ito si Richie Dixon sa kanyang unang pagpasok. Meron kaagad siya na turnover. Pabor sa kupunan ng Papcola. Nakaras kaagad siya ni Boyd Fernandez. As we have some numbers from the first quarter, mataas ang field goal shooting na magkabilang kupunan. 55% for Papcola, 53% ng Formula Shell. Ang rebounding totally dominated by the big men ng Papcola, 12-4. Sa assist lamang naman ng Formula Shell, 6-2. Pero ang turnover, Papcola had 4. Wala ang Formula Shell. Domination ng Formula Shell ng rebound doon sa pagkakataong yon. Well, si Berhel Meneses kailangan palitan ni Coach Norman Black. He played the whole quarter pero wala siyang na-contribute kahit isang puntos man lamang. Si Dwight Tago papalit sa kanya. Meneses went 0 out of 3 nung second quarter, mga kaibigan. And certainly he needs a little bit of rest. Benji Paras, who did not take any attempts nung unang yugto, well, gets his first 2 points dito sa ating or maybe his fourth point kasi kanina 2 free throw yung binigay sa kanya. Fourth point of the ball game and the lead goes back to Formula Shell 27-26. Sean Higgins, who went 6 out of 7 in the first quarter, misses that one. Offensive rebound sa Papcola na naman. At sa pagpasok nito si Boyd Fernandez, mukhang mas babagay ito dito sa lakas ng Papcola dun sa ilalim Kasi mas delivery talaga ang laro nito si Boyd Fernandez and he can execute the plays for the big men of Pop. Natapik palabas ang possession. 16 seconds ang shot clock ng 800s. Another deflected pass. This time nakuha ni Richie Dixon. Nakabawi si Richie kay Boyd. Kaya naman ang Formula Shell ang magsiset up. Yung pasa ni Jojo Lim. Medyo mahina. Na-anticipate ni Ali Peak but he lost space there. At ang bola will still be with Formula Shell. Si June Marsan tinapik na rin ni Coach Perry Ronquillo at mamaya ay mukhang sa-substitute na ito kay Noy Castillo. Na ngayon talagang tinatalian na nito ay Tago. Samantala, dinidikita naman ang gustong-gusto ni Boyd Fernandez si Richie Dixon. Alam niya kung gaano kadelikado rin itong batang ito. Samantala, mintis ang tira ni Benji Paras. Nagka-catch up na ang law of averages dito. Mainit ang shooting na magkabilang kupunan ng first quarter. Pero ngayon, nagmimintisa na sila. Nagulat si Sal dito sa pasang yon. He's inside, almost drawing a foul and he gets a looper in the hole. Well, compared doon sa mga performances ng ibang teams at saka yung mga larong nakikita natin, it's a rather high-scoring first quarter. Totoo yan. At ang isa sa mga dahilan dyan, medyo malamyatin ang depensa. Maluwag. May kaluwagan. Allowing both teams na ma-set up ang kanilang half-court offense. As we see another foul on Sean Higgins, ginamit yung kanyang braso doon para pigilan itong si John Best. Eldorado, ito hindi mo rin naman matatawaran yung field goal shooting nitong dalawang koponan. Sean Higgins went 6 of 7 nung first quarter. So obviously naghasa rin itong Papcola. Samantala si Nick Velasco pumasok po, iniupo, binigyan ng pahinga si Ali Peak. Ang ating pong score, Papcola on top by 1, 28-27, nearing the 9-minute mark ng ating second quarter. At ngayon si Victor Pablo babalik sa laro. Pagbibigyan niya ng pahinga si Benji Paras. June Marsan is also in the ball game now.
para sa Formula Shell. Ito yung binabanggit natin na lakas ng magkabilang kupunan sa frontline. Kaya mahalaga na balasahin mo ito ng maigi dahil dito ka kukuha ng maraming puntos. Yun ang ginagawa ni Coach Pera at ni Coach Norman. Panayang paikot nila ng mga frontliners nila. Alam nila, sandaling pahinga, mamaya sasabak na naman yan. Sila Ali Pigio, sila Brunel at saka si Benji para naman on the Shell side. Sean Higgins laban kay Jojo Lim. And there's a blocking foul na itatawag laban kay Jojo Lim. Quickness for Sean Higgins. Hindi nakapag-adjust kaagad si Jojo Lim. Contact ang kanyang nakuha and he will collect his first personal foul. Unang team foul ng Formula Shell. 8 minutes and 46 sa second quarter. Higgins goes inside with a finger roll. Well, definitely si Jojo Lim cannot take Sean Higgins one-on-one. Dahil sa katangkaran nito at kabilisan ni Sean Higgins, kailangan niya ng tulong. That time, huling-huli ang double team kay Sean. Pinag-uusapan yung tulong. Nakita mo naman yung tulong ni Nick Velasco dun sa pagkakataon na yun laban kay John Best. Subalit yung bola po natapik palabas ni Zaldi Relubit. Well, kung ikaw ang coach ni Zaldi, matutuwa ka pa rin because of the effort going for the boards there. Pero may iba na ang ikangang hugis ang frontline nila. Kahit matangkad itong si Relubit at si Velasco, these guys can dribble 1 or 2 bago lumapit. So maaaring magaling sa malayo ito. Pero si John Best, pag malayo ang pinag-uusapan, talagang makinang yan. Taling his first 2 points in the second quarter, a total of 13 for the Shell import. John Best averages 51% from the field. Halos 43% po ang kanyang shooting from the 3-point range. So certainly this is a guy that can shoot the lights out. Ito po sa Cuneta Astrodome. Samantala si Zaldi Relubit, sablay ang tira. Rebound nakuha ni Jojo Lim. Yan ang binabanggit natin. Si Saldi, nagsawsaw pa ng isa. Unlike kung si Balingit dyan o si Alipig, Diretso na. dire-diretso na. Pero somehow, nakaka-impede yun ang kanyang momentum going to the basket. 7.5 remaining sa ikalawang yugto. Muli po nagkakala kaming mga kasama kayong lahat. Hoy, nasapal ni Zaldi Relubit ang bahagya yung pag-layup ni Victor Pablo. Umatake ngayon ng 800s ng Pop Cola. Nagulat si Saldi, nakasapal sa bigla. Ito naman si Victor, nagulat. Wala siyang natawagang foul. Fernandez nabigyan ng screen. Bahagya ng nalibre and he gets the basket. Almost a 3-point shot. Nonetheless, that's the 4th point para kay Boyd Fernandez. At let's see what gives here. Pumito si referee Bartolome. Oh, madulas ang bola. Oo. Kaya nawala kanina yung bola kay Victor Pablo at nasapal ni Saldi Relubit. Sabi niya, punong-puno na raw ng pawis. Kung kanino, 10 silang nagko-contribute. Ayun, yun ang nangyari doon. Kaya siya nagre-reklamo. Nabitawan niya yung bola. Na binabanggit mo nga. At, sabi niya, huwag mong bigyan ng sapal. Nabitawan ko lang yung bola. Richie Dixon. 2-man game on the right side. Tinatauhan ni Boyd Fernandez. 8 seconds sa kanilang shot clock. Kailangan tumuloy na kagad. Ito si John Best. Uy, naibit. Naibit. Traveling. Naghintay pa siya. Alam niya na corner na siya. Tumalikod pa siya sa ring. Lalo lamang na limita ang kanyang options doon. Napersa pa siyang maglakad ng patalikod pa. Pop Cola, kagaya na nabanggit natin, one of the best, if not the best, pagdating sa second chance points because of their rebounding prowess. And so far, pinapakita nila yan laban sa Formula Shell, although Shell is doing a decent job trying to contain the big men. 32-29, 3-point lead para sa 800s. Pumoposte si Sean Higgins and another pushing foul here. Laban kay Jojo Lim. Alam mo, nung unang mga minuto ng first quarter, kung saan lumamang kaagad itong mga taga-Formula Shell, ang ganda ng kanilang ball movement na very patient sa paghanap ng kanilang open man. Usually si Victor Pablo ang kanilang nakikita o kaya itong kanilang import. Pero ngayon hindi na nilang ginagawa. Mas one-on-one plays ang kanilang pinagko-concentratean. Inikot nila. Libre si Lago. Sa kaliwa, yes! And Dwight Lago is on the scoreboard as well. Si Lago talaga, meron talaga yung tira mula sa perimeter at hindi maaaring kalimutan niya ni June Marsan na mukhang ang inaatupag pag double team dun sa import ng Pop Cola. Limitadong minuto ni Dwight Lago dito po sa Pop Cola, only averaging 17 minutes pero ang kanyang average ay daan-daan na rin umangat. Samantala, John Best pinilit ang tira, tapikan, nakuha ni Dwight Lago. Mukhang nakukulangan ng offensive options itong Formula Shell, Rado, especially with Benji Paras sitting on the bench right now. Hindi na pumapasok din yung mga tira ni Victor, so they are over-relying on their import. Nagpa-backfire sa kanila yun. Under 6 minutes to play, magbe-break po tayo. Kayo po kami nagagalak na mga kasama kayo, Pilipinas. Noli Iyala po kasama si Rado Di Malibot. By the way, partner, I'll take this opportunity para batiin ang ating colleague, executive producer ng PBA, and of course ang top-notch host ng
hot stuff si Chino Trinidad na nagsapit ng kanyang kaarawan kahapon. Happy birthday! Hindi naman siguro Centennial ang kanyang bilang, pero sa dami ng accomplishments itong ating kaibigang ito, malayo-layo. Mga 100 years ang kanyang abutin dito sa ating industriya. Magkasama kasi kami actually ni Chino kahapon, na stranded kami sa Cebu. Happy birthday kay Chino. Happy birthday, Chino. Paano naman kami? Tirado na lang. Nag-blowout ka siya, kaya siya nandun eh. Sa Cebu? Oo. Ako, alam ko na yung mga blowout na yun. Samantala, tumira sa labas si Dwight Lago. Kanina sa kaliwa, ngayon naman sa kanan. Talagang nagpapakita na siya yung maaaring alternative. Just in case ito si Berhel Meneses, just like in this game, na hindi kumikinang ang kanyang shooting. 0 pa rin si Berhel ngayon, samantalang nakaka-4 na itong si Dwight. 36-29, 7-point lead na po ang abante ng Pop Cola. Pagkatapos na sila lamangan kanina ng 7 puntos or 7 puntos din, 11-4 back in the first quarter. John Best takes a shot. Yes! Yun ang pag-ikot ng bola at hinahanap yung kanilang mga shooters. That time, si John Best masyadong malayo sa kanya si Sean Higgins. Kaya paghabol, wala nang inabot yung 3-point shot na yun. PLDT long distance shot. Number 2 para kay John Best. 4 na lamang ang abante ng Pop Cola at naagawan si Sean Higgins, and here come the Gas Kings. John Best left wide open, pero nag-switch si Nick Velasco. Si Marsan ang nalibre at nakakuha ng punto sa kanto. Si June Marsan. So all of a sudden, that 7-point lead has vanished and it's down to just 2 points. At walang-wala yung depensa doon ng itong mga taga-Pop Cola. Kahit si John Best, ang tagal lang nakatayo, may option siya tumira ng 3-point shot. Nung may lumapit siya, pinasa kanya kay June Marsan, ang tagal din na walang tao. Yun ang masarap dito sa import ng Formula Shell. Marunong ding humanap ng player na kakampi na libre. At samantala, may blocking foul laban kay Jerry Esplana. John Best mukhang nadipdipan dito. Pag-ikot dito ni Velasco, eto yun. Tinamaan siya sa main noo. Wala pa naman buhok na poprotekta sa ulo nito si Nick Velasco. And ilalabas po na ito ni Coach Norman Black. Papalik sa aksyon itong si Ali Pic. Si Ali Pic so far has a total of 2 rebounds plus 6 points. Prime candidate sa ating Hardy Flex Building Boards, King of the Boards. Abangan niyo po yung ating award na yan right after the game. Samantala, pumas break ang Formula Shell and they get another basket. John Best now with a total of 18, a team high, even a game high para dito sa ating first game. But that was a big pass on the part of Chris Jackson. Alam niya, hindi siya isa sa pinakamagaling tumapos ng pass break. And he would rather give it to the best guy, si John Best. Ali Pic, hinamon ang depensa ng Formula Shell, and John Best gets another rebound. He has a total of 5 rebounds now. Yung malalaki ng Pop Cola, ang leksyon sa kanila, pag lumayo na sila ng kaunti, kahit nasa shaded area, hindi pumapasok. Unlike kanina si Balingit at si Ali Pic, talagang mga subo na yung kanilang mga layup eh. Mismatch ito. Victor Pablo laban kay Boyd Fernandez, pero walang tinamaan si Victor Pablo. Hindi niya sinamantala, ang layo na ng double team sa kanya, hindi pa niya pinasok ng kaunti. At ngayon ay itatawag po ng full timeout ang Pop Cola. It's a deadlock ball game with 2:57 remaining dito po sa second quarter. Score is a deadlock right now. This is only our first deadlock, but it's been a close one here at the Astrodome. Noy Castillo's back in the ball game para sa Formula Shell. And Berhel Meneses is also in the game now para naman sa Pop Cola 800s. 2 minutes and 57, biglang tabla tayo. Only our first deadlock in this ball game. At ito, maganda na ang depensa nito. Kung match na match, Esplana and Boyd Fernandez at the point. Chris Jackson naman, alam natin mahusay na defender ito. Tinatauhan si Sean Higgins and forced that turnover. Pero hindi na na-emphasize ni Chris Jackson yung kanyang kakinangan sa bilang defensive player. Mukhang dinadamdam na rin ito yung kanyang tuhod. Medyo bumagal ng konti at hila-hila niya na yung kanyang paa. Couple of years into the PBA at si Chris Jackson has been a perennial member of that all-defensive team. Set play para sa Formula Shell. Backdoor, Benji Paras. Oh, what a shot! And ang ganda ng pasas, eksakto kay Benji Paras. He was able to make that alley-oop shot dahil luwag na luwag siya doon. Ang layo pa noon eh. Dapat ibababa mo pa yan ordinarily. Pero nung nakita niya sa area, wala man lang humahabol sa kanya. Might as well, kaysa abutin pa nga naman siya ng bantay. Halos 180 yung inikot doon ni Benji Paras at mahirap yon kung medyo mababa ka kung lumundag. 9-0 attack ito ng mga taga-Formula Shell with a 2-point lead. Ali Pic, only a second and he gets the basket. That's the second time that Pop Cola has beaten the shot clock
And it's a tied game once again, 38 all, pangalawa nating tabla. And they badly needed that shot dahil ang momentum definitely nasa kupunan na ng Formula Shell. May foul dito, 0-0. Berhel Meneses, bagong pasok, foul kagad ang itatawag sa kanya. Narito yung alley-oop na yan sa ating Cafe Puro Slow-Mo and right on the money para sa Tower of Power. Benji Paras now has a total of 6 points in the ballgame, 4 dito sa second quarter. A minute and 48 remaining. Noy Castillo. Medyo nagtatagal ang ball movement. Benji Paras ngayon, nasa poste. Walang mapasahan. Siya ang pumasok sa loob. That familiar finger roll. And it's tapped out. It will go to Pop Cola. Oh, that time, kinuyog si Benji Paras. Una, nawala na siya ng mamapasahan. Nung sinaritin na niya ang kanilang ofensiba, tatlong bigla sumalubong sa kanya. Had to be creative, pero that time, fully covered si Benji at makukuha pa ng Pop Cola possession. Yan na lang po nalalabing oras sa ating second quarter. 38 all after a high-scoring first quarter. Medyo bumagal ang ating talaan dito, but still, very possible that both teams will go over the 40 mark. Samplay ang tira ni Verel Meneses. Napunta ang offensive rebound kay Boyet Fernandez. Binati mo kaagad, naaabot sila ng 40. Dito lang sa maka-score. Boyet Fernandez gustong maiwasan si Jerry Esplana. Nasa labas pa rin si Sean Higgins. Under a minute to play. 8 seconds sa kanilang shot clock. Turn around. Higgins. Oh! Tough shot para kay Sean Higgins. Hirap nun. He had to recover after almost losing the ball at turn around pa sa harapan ni Chris Jackson. Tabla rin ang kanilang puntos. Sean Higgins and John Best both with 18 points here. However, that's only the 4th point ni Sean Higgins dito sa second quarter. Best trying to give back the lead, and he does. Hindi man lang itinaas si Higgins sa kanyang bola. Nag-turn around na sa kanya. Nahuli na siya. Ay nga, hindi nagustuhan ni Coach Norman yung performance o yung depensa ng kanyang import. Correction lamang, 40-40 ang ating talaan mga kaibigan. This is our third deadlock. Final seconds of the second quarter. Oy, sama ng pasang yun. Actually, there was a nudge on the part of Noy Castillo para mapaaga yung paglapit itong si Berhel Meneses, pero at the same time, mataas din nga yung pasa. Kita mo naman yung mukha ni Norman Black, hindi maipinta. Sabi niya, bad pass. And right now, 30-second timeout will be called by Coach Perry Ronquillo, who is trying to get the lead here with only 13.4 seconds remaining. Mga kaibigan, siya nga pala, bago tayo magtapos itong first half, gusto ko lang paalalahanan after that out-of-town game ng Formula Shell sa Ormoc, Leyte. Ang ating susunod na out-of-town game naman ay sa Santa Cruz, Laguna. The PBA goes to Laguna. Ang laban po, Pop Cola goes up against Alaska in a rematch of that previous game they had. At yan po ay sa San Luis Sports Complex sa Santa Cruz, Laguna. Mga tickets po labas na sa Santa Cruz, sa Capitolio, sa Waffles and Cones near Jollibee, Caltex gas station. Sa Los Baños naman sa UPLP. Diyan sa Immaculate Swimming Pool Home Vita Store sa Pagsangan. Diyan din po sa Step Right Store. Sa San Pablo naman, sa San Pablo Colleges at sa San Pablo Medical Center. Di ba malapit kayo dyan sa San Pablo Colleges? Malapit tayo dyan. Malapit na malapit. Ano? Oo. Well, yan po. Abangan yan. Siya nga pala, gusto ko magpasalamat dun sa ating mga kaibigan dyan sa Laguna. Sila Governor Lina, talaga namang malaki ang tulong sa pagpunta ng PBA dyan sa Santa Cruz. Well, kami, yung bago sa pagka-stranded namin, nais naming pasalamatan si Mr. Gonzales dyan sa may airport. Salamat po sa inyong lahat. Only 6 seconds remaining. Natapik ng palabas. Uy, bola ng Pop Cola. Maganda yung pagbubulabog. Itong point guard ng Pop Cola, si Boyet Fernandez. At hindi kailangan ni Coach Peria. Tumawag pa naman sila ng timeout. Now it's the turn of Pop Cola to set up for the last attempt dito sa ating second quarter. Imbis na napaganda, napahirap pa para sa Formula Shell. And now Norman Black has the opportunity to take back the lead here with only 5.4 seconds remaining, a 30-second timeout. Ang itinawag ng 800s. Sige partner, pasalamatan mo na yung mga taga-Sibong nagtumulong sa inyo. Well, si Mr. Romel Gonzales, especially na napalaki ng tinulong sa amin dyan sa Cebu Airport, sa Mactan International Airport. Yes. Talagang kung hindi dahil sa kanya, baka wala pa ako ngayon dito. Well, sa ano naman, yun sa Laguna, hindi ka masa-stranded dahil malapit lang yan. Pero salamat na rin kila Attorney Morga, yung ating provincial administrator dyan, si Engineer Jerry Montes, at sa lahat na bumubuo ng San Luis Sports Complex. Si Vic Rambo Sanchez, partner, sports coordinator ng Laguna, siya rin ang malaking tulong sa atin dyan. Oh, at saka, muntik pa kami hindi makalipad going to Ormoc, kaya naisahin pa sa lamatan din si Mr. Penipayo, dyan naman sa domestic airport dito sa Manila. Alright, 5.4 seconds remaining. Pop Cola po
nagtatangkang agawin ng kalamangan dito sa final seconds of the first half. Boyd Fernandez forced one up. Offensive rebound. Fernandez wala pa rin. Wala sa plano yun. Wala sa script. To attempt, pero namin pa rin. So we're back to square one here in our first game ngayong PBA Tuesday. Formula Shell and Pop Cola in a standoff 40-all after 2 quarters of play. Abangan po nyo ang ating halftime show coming right up. 40-all, Shell and Pop Cola, and the leading scorers, partner. Well, makikita natin sa kupunan ng Formula Shell, yung parang tatlong mamang pinag-uusapan natin at the start of the ball game. They're big men. Si Best with 20 points, si Paras at si Pablo tig-6 na puntos. Samantala dito sa kupunan ng Pop Cola, si Higgins hindi naman lumalayo ito kay John Best. Sila actually ang nagduduelo dito. Pero yung big number si Alipik at yung pagkawala nito si Berhel Meneses, yung kanyang pamalit na si Dwight Lago, siya pa nakarami with 4 points. Pagdating sa ating mga statistics, of course, dumadami ang statistics ng Shell pagdating sa assists. Pero ang turnovers, ang laki na lamang ng Pop Cola dito. Kaya na-offset yung kanilang kalamangan both sa kanilang rebounding with 21 rebounds compared sa only 9 ng kupunan ng Formula Shell. Ang Formula Shell also had more fast break points with 4 points. Wala itong mga taga-Pop Cola. Itong points of turnovers, ang Formula Shell din ang nakakalamang. So ika nga, yung kalamangan sa rebounding ay totally na-wipe out sa other departments itong mga taga-Formula Shell who actually started more hot than Pop Cola. Pero yung Pop Cola, ang kanilang ginamit, yung kanilang lakas sa loob, yun na nagbigay sa kanila ng tabla sa pagtatapos ng second quarter. It's been a close game here at the Astrodome. We've had 3 deadlocks and 9 lead changes. And this game was actually opened up by si John Best with a 3-point shot. Pero si Victor Pablo, malaki ring tulong sa Formula Shell ng pagpapasimula. Of course, si John Best, the total of 13 first quarter points. Sean Higgins had a total of 11, or make that the reverse. 11 para kay Best, 13 para kay Sean Higgins. They ended up the first half with almost identical number of points. And it's been a battle inside para sa dalawang kupunan, si Ali Pic, Bonel Balingit, Zaldi Relibit. Para naman sa Formula Shell, Benji Paras, Victor Pablo ang nagtutulong sa loob. But it's still the show of Higgins and John Best. And of course, that alley-oop play just in the second quarter, one of the highlights of this particular game. Some points off the bench mula kay Dwight Lago, si Boyd Fernandez, Zaldi Relubit. Para sa Pop Cola, 800s. Pero mapapansin mo, Noli, patuloy ang duelo ng magkabilang import. Pareho rin sila nagbabantayan. Yung malalaking mama, nakaka-scorean sa kanila. Ibig sabihin lamang, both all the players of Pop Cola and Formula Shell are allowing na ika nga ma-execute ng magkabilang kupunan ang kanilang mga plays, both inside and outside. Yung kanilang depensa, kailangan susihan pa nila ng maigi. Ito yung papabor sa kupunan ng Formula Shell dahil konti pa lamang yung kanilang mga turnovers. Ang Pop Cola, marami nga silang rebound dahil ang dami nilang namintis. Although respectable ang kanilang mga field goal shooting, 53 ang Formula Shell, 51 itong mga taga Pop Cola. Mas makinis nga lamang ang Formula Shell sa kanilang 3-point shooting. Shooting only tries, pero dalawa ang nagawa nito, both galing kay John Best. Matinding action sa first half, and it can get any better. It cannot get any worse. It can get even better come the second half. This has been the Adidas Halftime Report. Salamat po sa inyong pagsubaybay. We'll be back para sa third quarter action right after these. This blazing sports action was brought to you by the Adidas Sydney Olympic Odyssey. Well, kita mo, gamit na gamit itong ating mga pintura sa ilalim. Especially sa inside points, kung saan meron pong nangunguna pa ang Formula Shell ng 4 na puntos, 20-16. Pero sa rebounding, itong mga higante ng kupunan ng Pop Cola, siya nangunguna dyan. Especially itong si Ali Pic at saka itong si Sean Higgins na nakarami na noong ating first 2 quarters of play. Once again, only 3 days mula sa sentenaryo ng ating kalayaan. Inihikayat po namin kayo sa Vintage Television na makilahok at makisaya sa ating selebrasyon, hindi lamang sa 12. Alam mo, Rado, actually nagpapasimula na lahat ng festivities ng ating centenaryo, and we urge everyone to take part in this once in 100 years celebration ng ating republika, ng ating bansa. Well, kung hindi man kayo pupunta doon sa iba't ibang activities, dahil alam nga natin marami, pag-isipan man lang natin kung ano ba atin itong pinagdiriwang sa ikasandaan taon. Kung kalayaan man ito, paano natin nakuha itong kalayaan na ito? Paano din natin iingatan itong ating kalayaan? Ipagdiwang ang kalayaan, 100 years sa June 12. At kami po dito sa Vintage Television share the centennial celebrations with the entire Republic. Samantala dito po sa Bayan ng Superstars, muli po kami nagagalak na makasama kayong lahat. Noli Iyala po kasama si Rado Di Malipot para sa ating third quarter action
Shell laban sa Pop Cola 800s. It's been a close one, as we said. We've had 3 deadlocks and 9 lead changes, and so far we're beginning from scratch, ika nga, as we start the third quarter. Itong first 5 dito sa second half ng mga taga-Formula Shell, yun din pinagsimula nila ng first quarter, pero ang daming pagbabago sa kupunan ng Pop Cola. Instead na pagsisimulain nila, itong si Ocampo, magsisimula si Boyd Fernandez, who did a better job kaysa kay Ocampo. At saka itong si Saldi Relubit na pumalit naman kay Bunel Balingit sa first 5 nila nung unang half. Well, si Benji Parasa nagpasimula ng mga puntos dito sa third quarter of this last play, and may kasama pang foul yan laban kay Zaldi Realubit, so possible 3-point play para sa Tower of Power. Isang leksyon doon sa depensa ng Pop Cola. Kung magdo-double team ka, paramdam mo na meron kang double team. Si Boyd Fernandez nakatayo na lamang din. Maliit na nga, wala pa siyang ginawa doon. Nagbigay pa actually ng espasyo kay Benji Paras to make a move. May 3-point play, mintes yung free throw, pero nandun si John Best to make it a 4-point play and a 4-point lead para sa kupunan ng Formula Shell. Naswertehan pa ng Formula Shell. Half a minute gone by dito po sa ating third quarter. In our second game today, Ginebra takes on Mobiline. Chris King is reportedly back. Mott is not here. But of course, Mobiline also looking for their third win. Samantala, sablay ang tira sa labas ni Boyd Fernandez. 4 na puntos na kalamangan para sa Formula Shell. Their biggest lead was at 7. Katulad din ng Pop Cola. Sablay, another offensive rebound. Wala pa rin. And the rebound finally grabbed by Pop Cola. No one backs Benji out. At kaya nakapagkaroon pa siya pagkakataon. 2 attempts. Mintis nga lang. Ito, mintis din. At makukuha na naman ng Formula Shell. They would attempt to run. Benji Paras. Goes up. And masyado malakas. Nanggigigil. Pero lahat ng lisensya ay binibigay ng Formula Shell sa kanilang Tower of Power. Benji Paras. Na ika nga, siya rin ang nag-orchestrate. Kaya naka-4 ka agad sila rin. Mukhang na-renew yung lisensyang yun. Nung araw, paso yun ngayon talagang si Benji Paras is the leading local scorer ng Formula Shell, and a good turnaround para kay Berhel Meneses, finally breaking the ice for himself, his first 2 points of the ball game. And Noy Castillo is not the best Formula Shell player to guard Berhel Meneses. Tama yan. Yung kanyang jump shot na yung sa tagiliran, kahit mahirap ang angulo, yan ang paborito ni Berhel. Sa taas ang kanyang talon, kitang-kita niya yung basket. May pagkat si Victor Pablo, napakagandang pasa mula kay John Best. At again, yung rotation ang depensa ng Pop Cola, masyadong nahuhuli doon. Yung kalakihan ng kanilang lineup dito, nagbabackfire sa kanila. Hindi ka agad pumalapit. Kung gusto nila, lalapit sa kanila yung kanilang binabantayan. Pero that time, napaka-pinpoint ng pasa at napakaganda ng cut ni Victor Pablo. Si Sean Higgins, yun na lamang ang kanyang pambawi. Tira sa labas. Ayaw talaga nito sa loob. Sean Higgins averages 39% mula sa labas. From the 3-point range, he's about 35%. Not a very high clip para sa import ng Pop Cola, but he's doing the job anyway. 6 seconds sa shot clock ng Formula Shell. Natapik palabas ni Boyd Fernandez with only 4 seconds remaining on the shot clock of Formula Shell. Right now, we'll take you down kay Anthony Suntay and a report on Pop Cola. Anthony? Well, Nolly, for a team that's on a 3-game slide, so far their composure is still there. Sabi ni Coach Norman Black, he's very pleased about their performance in the first half, especially on their defense. Kaso lang dito sa first 2 minutes, nakita natin, medyo bumababa ng konti. But ang sabi niya, he wants a little bit more patience on their offense and things will be okay. Nolly? Maraming salamat, Anthony Suntay, who will be checking on you again mamaya-maya. Samantala, nagkaroon ng foul dun sa 4 seconds na lamang sa shot clock ng Formula Shell. Mukhang maganda yung inbound play. And again, it's Benji Paras on the thick of things dito sa kupunan ng Formula Shell sa simula ng ating third quarter. That's already 8 points sa free throw shooting. Ito yung Achilles heel ng Formula Shell, pero unti-unti na sila na ika nga gumaganda ang mga numero. Actually, ng first half of play, ang Formula Shell did not miss from the free throw line, making it 6 out of 6. Yung unang minti si Benji, actually kanina yung kanyang bonus free throw. Si Benji Paras, the only player to have made or to have won both MVP and Rookie of the Year awards in 1 year, 1989, and that was one of the best batches of PBA players that we've had or we've seen in a long, long time. Kinabibilangan ni Romy De La Rosa, Bong Alvarez, and a host of others. Also one of the most controversial na karera para sa most valuable player. That's right. Of course, ang San Miguel won the Grand Slam in that year. Some people were saying Mon Fernandez may have been a better choice, but Benji Paras won that one anyway. Samantala, nagkabuhol-buhol. Tatlong mamayan, parang traffic sa EDSA yan. Oo, si Berhel Meneses, si Jerez Planan, Boyd Fernandez.
Actually, Ayan. all played for the Santa Lucia team. Ito naman to ha. Okay, libre-libre si Victor Pablo. Baksak si Jerry Blanc. Hinila pa ng bahagyan ito si Meneses. Hinila rin. Nagdamay Oh. din sa nagkahilahan. Oh, good pass inside. Ali Pic. Oh, nasapal ni Benji Paras. Nabawi niya yung kaninang pagkakasapal naman sa kanya. Hindi naman niya na-recognize si Alipik yung double team. Ang akala niya yung bumabantay lamang sa kanya, yung kanyang nasa harapan na si John Best. Pero sa likod, hindi man lang niya naramdaman na nandun si Benji para sa ating kape, puro slow-mo. Tremendous block mula sa Tower of Power who averages close to 2 blocks per ball game. Meneses, hindi pa magkaigi ang kanyang laro. Pilit na tira, nakuha niya offensive rebound off the glass. And that's the 4th point para sa Aerial Voyager. Well, binigyan nila ng sobrang kalayaan. Ito naman si Beren Meneses doon. Noong unang tira nga, nakapag 360 pa ito. Medyo kinapos nga lang. Pero sa kuhanan ng rebound, si Beren Meneses pa rin despite the presence of 3 Formula Shell possible rebounders. 8 minuto, 10 saglit po. Difficult shot para kay Benji Paras. And the yellow shirts are running. No one was there for the offensive rebound sa Formula Shell. Babanatan sila ngayon ng pop. Meneses draws a foul mula kay Noy Castillo. And Noy Castillo will pick up his first foul. Second team foul, or rather first team foul ng Formula Shell. 2 team foul na po ang Pop Cola 800s. Ito hinawakan ni Noy Castillo. Si Meneses as he went through the lane. Samantala si Sean Higgins gives it inside. Napaganda pa. Ali Pic goes the reverse and gets the basket. Ayun ang kagalingan nito si Alipik na kaliwete itong mama na ito. Una, mahirap timingan. Sa lakas ng kanyang katawan, nadadala pa niya sa kaliwa. At sa taas din ng kanyang talon, halos isinubo niya na lamang. Ang hirap ng bantayan nun. Ali Pic now with a total of 10 points in double digits. John Best tumalbog palabas. Big rebound mula kay Zaldi Realubit. Now, the offensive players are starting to make sa kanilang mga dati-rati na isushoot kahit nakapikit. Higgins, oh! One of the strong moves of Higgins going to the basket. Bihirang gumalaw yan ng ganyan, papasok sa loob. Pero ika nga, pag nakita niya yung puwang, aatakihin niya ang depensa. Pero nakita mo pa rin yung finesse sa last split second. May konting papogi pa nga, commending pa sa ere. Alam niya, nakaligtas na siya sa baba. Pakodak. Oh, solong-solo na sa ere. And they grab the lead back. 50-49, lamang ang Pop. John Higgins, an NBA veteran with a total of 22 points. Played 6 years in the NBA. Yun ang pagkat ni John Best. At may foul laban kay Ali Pic who pushed John Best. Samantala ito yung last drive sa ating kape, puro slow-mo. And papicture pa ng konti. Sarap. Samantala ito kanina, yung foul nitong mga taga-Pop Cola, same pa rin doon sa naging obserbasyon natin kanina. Mabibilis ang cutter ng mga Formula Shell as they lose the ball right now. Pero kanina, yung naka-atake na, saka pa lamang pipigilin sa loob na. Kaya foul na lamang ang aabutin dito nitong mga taga-Pop Cola eh. Hindi nila napoprotektahan ng maigi yung shaded area. Kanina nakita po natin si Perry Ronquillo. Well, malaki-laki ang minana niyang team as well as the responsibility. As we take a look at this shot by Merel Meneses, who seems to be getting his range now, Rado. Well, that was the very same shot na kinuha niya to score his first 2 points. Ngayon meron na siyang 6 na puntos. Wala pa rin defensive adjustment sa kanya si Noy. Lahat ginagawa ni Meneses dito sa third quarter. He went scoreless back in the first half. Paras natapik sa likod ni Boyd Fernandez, who's been playing well at the point para sa Pop Cola. Itong segundo na lamang sa shot clock nitong mga taga-Formula Shell, and Pop Cola cannot afford na maulit na naman yung nangyari kanina with only 4 seconds to go. Saka pa sila umabot ng foul. John Best, fix one, goes baseline. Nasapal ni Ali Pic. And here they come, Meneses. He has had the hot hand here in the third quarter. Meneses head and shoulder fake. He goes inside. Inilabas kay Zaldi, jump shot, maiksi. Medyo pinabihan ni Zaldi Relubit. Naghintay ng depensa at the same time hindi talaga yung tira niya. Oh. Wala sa rhythm eh. Tumigil siya sandali. Tinulak lamang yung bola. John Best nasa poste laban kay Sean Higgins. He goes turning away from the basket, and a great move mula kay John Best. Mukhang may pa-contest talaga itong magkabilang import na ito. Si John Best at saka itong si Sean Higgins ay pinapakita kung gaano katatalas ang kanilang mga baril ngayon. Si Best may 24, may 22 naman si Higgins. 7 rebounds na rin. O 6 pala para kay John Best. Higgins babawiin pero wala. Tumama yung bola. Nagagawa niyo magkakampi. Napunta kay Relubit. Binalibag ang bola.
And John Best gets another rebound, his 7th rebound of the ball game. Yun naman ang problema ng mga rebounders sa Formula Shell. Kahit marami sila, kulang sa aggressiveness. Naagawan pa sila ng Relovit. Frontal attack, offensive rebound para kay Benji Paras. And this is something na hindi gusto ni Norman Black. Alam natin that they're the top rebounding team and hindi pwedeng ganun kinakain na lamang sila ng buhay sa ilalim. Harapan pa yon. Oo. At mayroon pang mintis. Kahit sa loob pa rin bumagsak yung bola eh. Patay, 10-second violation. Ang itatawag laban sa Pop Cola, mental lapse here on the part of Boyd Fernandez. Well, this is a 1-point lead para sa Formula Shell. Ayun po yung nasa bayan ng Superstars. Kami magbabalik dito sa third quarter. Ang bayan ng Superstars, they come in all shapes and sizes, and certainly ang PBA ay ugali ng kinaugalian na ng Pinoy. Yung nakita natin bata kanina, anak ni Norman Black yun. Pamilya, nung una naman, yung kanyang pamilya rin niya. Bahagi din ng pamilya ni Coach Norman. Oo. 1-point lead para sa Formula Shell. 4 minutes and a half remaining dito po sa ating third quarter. Bonel Balingid is back in the ball game. Binigyan niya ng pahinga si Zaldi Rilovic. Higgins going strong. Let's see, that will count. Tinignan pa ni referee Bartolome si referee de Dios kung nahawakan ni Balingid yung bola yun. Makikita natin sa second time. This play was specially made para kay... Uy, mukhang may tapik na kaunti doon. Sa angulo at least na yun. Baka sa kabilang angulo, hindi naman talaga nahawakan. Baka. Well, at any rate, kinount po yung basket. May kakibat na foul at may possible 3-point play para kay Sean Higgins. He's been so far perfect from the line. Walang movement yung half-court offense ng Pop Cola, not until nag-pop out itong si Sean Higgins to make space for himself for that layup. At naagaw na muli ng Pop Cola ang Kalamangan by 2 points, 55-53. Another lead change here. Jojo Lim, ang lead na bumabantay. And Lim sinagasaan si Boyd Fernandez at may blocking foul na itatawag laban kay Boyd Fernandez. But you still have to credit the defense of Boyd Fernandez na hindi niya napalapit kaagad eh. Kita mo, nakikipagbanggaan at na-impede nga yung movement dito si Jojo Lim bago makapasok. Pagkakamali ni Bunel, ang bagal ng double team niya. Oo, yun. Hindi mo akalain na si Boyd Fernandez, nursing graduate yan. Nurse yan as a profession, ha? Kapareho ng asawa ko. Ayun. Oh, alam mo yung mga nurse, mga galing mag-alaga yan. Ito si Boyd Fernandez, marunong mag-alaga rin ng kupunan. Yan. Samantala, ito naman si Jojo Lim, mga kaibigan. Well, given a second chance here dito sa PBA, transferred from Pure Foods. Maganda ang kanyang inilaro sa ilalim ni Coach Chito Narvasa nung si Coach Narvasa pang umahawak nitong kupunan na to. But medyo dahan-dahan bumabagal yung kanyang paglalaro muli. Especially dito sa 1998 season. Mahirap kasi pag nakilala ka na ang specialty mo, depensa. Depensa, oo. Oh, at ika nga, hindi ka asahan talaga ng mga puntos. At usually naman, kapag kailangan na ng mga puntos, hindi rin ikaw yung hahanapin. Well, 2 minutes si Jojo Lim mula sa free throw line and a bad pass. That was way off the mark. And Boyd Fernandez losing that one. A turnover laban sa Pop Cola. Well, isa sa ika nga napupuna natin dito kay Sean Higgins at ika nga hindi rin nagugustuhan minsan ang kanyang kupunan dito. If he makes those kinds of errors, usually sisisihin pa niya yung kanyang mga kakampi. Or ika nga suddenly pagdating sa depensa, lalambot ito in protest doon sa nangyari yun, kasalanan naman niya. Di marunong umamin, ha? Samantala si Victor Pablo getting a basket inside. 12 points na para kay Victor Pablo. 4 na rebounds. Ang katumpas ng kanyang, kasama ng kanyang mga puntos. Tabla po muli tayo, 55 all. Meneses, another turnover laban sa Pop Cola. That's back-to-back turnovers now for the 800s. And that's a big play on the part of Victor Pablo. Coming from the turnover of Pop Cola, siya agad ang umatake for the 2 points. Siya din ang bumantay kay Berhel Meneses para mapwersa yung turnover as we see the field goal shooting ng Pop Cola. Very consistent pero ang Shell bumaba na. Outside shot ni John Best. Another PLDT long distance shot. And John Nakita niya Best na bumababa na yung kanilang field goal shooting. 3-point shot tuloy. getting his second or third PLDT long distance shot, and the lead swings back sa panig ng Formula Shell. Under 3 minutes to play dito po sa third quarter. Libre-libre si Balingid, tayo saksakan. Sabi ni Meneses, bigyan mo ako ng screen. 2-man game on the left side. Meneses, only a second remaining. He does not see the shot clock. At maubusan ng oras ang Pop Cola 800s. Those 3 turnovers in the last 3 possessions ng Pop Cola, and Formula Shell is back on top here by 3 points.
Nice. Yung 24-second shot clock as we see Bunel Balingit dito na mabibigyan ng bola coming from their import Sean Higgins. Maluluwagan ito dahil double team si Benji Paras pero hindi alam ni Bunel Balingit ang kanyang gagawin dahil may kalayuan siya dito sa basket. Maipasa na lamang niya ang bola. Ang tagal, wala itong mapupuntahan until he finds Berhel Meneses na ika nga siya naman ang gagawa ng espasyo para sa kanyang sarili pero huli na ang lahat dahil aabutan na sila ng 24-second violation. Ngayon pa lamang babalik sa pick si Bunel Balingit at papasa pa itong si Berhel dito kay Ali Pick pero naubusan na sila. Yan po yung isa sa tatlong turnovers na nakuha ng Pop Cola in the last 3 possessions. And certainly that has hurt them. However, missed shot mula kay John Best na may pagkakataon ng Pop Cola muling either lumapit sa kalamangan ng Formula Shell o maitabla ito. Boyd Fernandez laban kay Jerry Esplana. 2 minutes and 17 seconds remaining dito po sa ating third quarter. Ali Peak losing the handle, gets it back. And the strength of Ali Peak talaga namang nagpapakita dun sa pagkakataon na yon. Gustong bumawi na nanggigigil ito. Kung ika nga yung kanyang mga kampi, nakikita niya nagkakamali siya. Gusto niya siguraduhin na siya ang tutubo sa kanila. Kahit 3 o 2 ang bantay niya, talagang isinuong na maigi. And a foul will be charged against Benji Paras, his second personal. Look at the numbers ni Ali Peak dito sa komperensyang ito. Almost in double digits in both points and scoring. Kaya malakas itong si Ali. Yung pangalang Ali pala, all powerful yun. Tapos may peak pa. Oo. Diba? Talagang mahirap akyatin. Mahirap abutin. Makita po natin si Perry Ronquillo. Alam mo yung si Perry Ronquillo, napaka gentlemanly na tao. Of course, he was the head coach ng Burger Machine sa PBL and very amiable, very respectful, yung marunong makisama. Lalong-lalo sa kanyang mga manlalaro. And that's why Formula Shell is responding dito sa coaching ni Perry Ronquillo. Magkaiba sila definitely ng estilo ni nung kanyang pinaltan si Coach Chito Narbasa na at times very vocal. Yung talagang sinasabi niya kung ano yung kanyang nararamdaman. Yan naman si Norman Black. Trying to get Pop Cola, the RFM franchise, back into the championship picture. Mintis ang free throw. Nakuha ni Best. Maiksi. Still a 3-point lead para sa Formula Shell Gas Kings. A minute and 50 remaining. Some numbers here. Katakot-takot na turnover para sa Pop Cola. At yan ang pumapatay sa kanila. Pero kahit itong mga taga Formula Shell, bumaba naman ang kanilang field goal shooting. Hindi rin sila maka-score ng malaki. Kaya hindi nila maiwanan itong Pop Cola. Ang Formula Shell only on top by 3 points. Dito sa 1 minute and 45 second mark ng ating third quarter, which is the longest quarter dito sa tatlo nating nakaraan. Isa na namang turnover ang ililista dun sa talaan ng Pop Cola with that 24-second shot clock violation, or rather 3-second violation. At nabitawan ni Richie Dixon yung bola, so medyo kapit-kapit ang turnovers dito. Malamig din ang pasok nito si Richie. That's ngayon, right. Dito sa pagdadala niya na yun. Kahit dito sa ball game, hindi pa nag-iinit si Richie, only with 2 points so far. Only that much time remaining in the third quarter. Again, we're happy to have you with us, Philippines. Sa ating mga kaibigan dyan po sa Malolos, Bulacan. And a good shot mula kay Boyd Fernandez, cutting down that shall lead to 1. At may foul sa pagsundot ni Boyd Fernandez. They are already in the penalty. Second foul lamang ni Boyd Fernandez. Panoorin natin ulit ito. Ayun. Minsan ito yung tendency ni Boyd Fernandez. We know Boyd to be a good defensive player pero at times overdoing it. Kaya doon masyadong dumikit ka agad. Napakaaga pa para i-commit yung foul na yan. Nasa penalty sila. And 2 easy free throws ang ibibigay niya kay Richie Dixon. At the start of the ball game, nabanggit natin ang mababa ng free throw shooting. Itong mga taga-Formula Shell, particularly ito si Richie Dixon. Yun pa lamang kanyang unang naibuslo dito sa konferensyang ito mula sa free throw line. Pangalawa niya, pumasok. And ang lamang po ng Formula Shell muling umangat sa 3 puntos, 62-59. Si Jasper Ocampo is back in the ball game. Binigyan niya ng pahinga si Boyd Fernandez. Still 2 more fouls to give para sa Formula Shell. Ali Peak nasa labas. 9 seconds sa kanilang shot clock. Ocampo, 6 seconds. Umangat. Yes! Confident shot on the part of the rookie. Jasper Ocampo pumunta sa land of the Giants pero may konting fall away. Pasok yun.
And the lead is cut to 1 point. Once again, 62-61. 40 seconds remaining sa ating third quarter. John Best, laban kay Sean Higgins. Inside, Jolly Escobar, who has not seen too many minutes here in the Commissioner's Cup. Finally, getting a basket, and Shell is back on top by 3 points. Well, galing sa surgery itong si Jolly. I was talking to him sa Okong. Sabi niya, may iniinda pa rin siya ng konti. Pero patungo na ito sa complete rehabilitation ng surgery niya. Final seconds itong ating third quarter. Naipit si Ali Pic. Inangat pa rin. Sablay. And a big rebound para kay John Best. 9 seconds remaining here. They move it around. Nakatingin sa orasan. Ikaw ang tumira. Hindi, ayoko. John Best, ikaw na. Sumiksik sa loob, nakalusot. Dalawa-dalawa yung umabol, pero naipasok pa rin ni John Best. May kakipat pang foul right on the buzzer dito sa third quarter, Rado. At kitang-kita mo, Noli, yung mabutas doon sa depensa na yan. Lahat dinaanan niya, all players ng Popcola sumalubong, pero lahat ang lalayo. So open lane para dito kay John Best to finally settle the score dito sa quarter na ito. They are now on top by 5, and the Formula Shell import can make it to 6 if he makes the basket. And he does. And a big third quarter para kay John Best. 10 points dito po sa third quarter. A total of 30 points. And Shell on top here by 6 points. Behind the inspired play ng import John Best. 67-61. Kami po yung magbabalik para sa final quarter right after these. Popcola with Balingit and Boyan Fernandez with 5 rebounds. Well, the night is coming alive dito po sa VTV. And Sean Higgins is also coming alive para naman sa Popcola. He got a basket kanina upang tapisin ang abante ng Formula Shell. 67-63. Muli po, isang magandang gabi sa inyo lahat. Noli Iyala po kasama si Rado Di Malibot for our first game ngayong PBA Tuesday. At may offensive foul laban kay Richie Dixon. So a turnover against Formula Shell. Nangiti si Richie Dixon doon. He was thinking na, kala ko ba you are letting us play? Pero konti lang yun. Coach Tim Cohn, alam nyo, walang laro ang Alaska ngayong araw na to. Pero kita nyo naman ang sipag nitong coach na ito. Well, his next game is Popcola dyan po sa Santa Cruz, Laguna. We will actually take a break on Friday in deference to our centennial celebrations. And of course, on Saturday, ang ating out-of-town game sa Santa Cruz, Laguna, Alaska laban sa Popcola. And this early, ini-scout na ni Coach Tim Cohn itong koponan ng Popcola. Well, not letting things to his assistants, but rather siya na mismo ang titingin dito sa Popcola, knowing that this team can be a very dangerous team. Especially yung kalakasan ng Popcola sa kanilang front line. Sa pagkawala ni Bong Hawkins, mawawala sila ng pagtapat doon. Yan ang mga numero natin per quarter. Pinakamababa ng second quarter. 15 points ang si Shell, 14 lamang sa kasuna ng Popcola. Pero nag-pick up na naman ng third quarter. Yun po yung pattern ng ating susundin. Baka maliit din ang scoring dito sa last quarter. John Best went 5 out of 11 nung third quarter. At a total of 10 points in that period. Samantala, Sean Higgins turn around, in and out. Ali Pic offensive rebound and the putback. Ali Pic only scored 1 out of 3 noong pong third quarter. Total of 4 points in that period. Now it's a total of 14. 67-65, mahaba pa ang ating laro. Pero at this point, naipakita na magkabilang kupunan that they can outscore the Utah Jazz. Pinag-uusapan yung Utah Jazz as you see this miss ni Jolly Escobar. Yan, nanyahan natin sila, partner. Sa Webes po ang ating game number 4, Utah versus Chicago. That series is being played at the United Center sa Chicago, Illinois. Again, Andy Howe and Cuneta Henson will be at courtside. At ang ating series yan, 2-1, abante ang Chicago Bulls. Mukhang delikadong Utah dyan. Pag hindi nila napanalunan yun, goodbye na next year again. Oh, naku naman. Madulas siguro yung bolang yan. Oo, at hinayang sa ere pa lamang si Jasper Ocampo. Nakalampas na sa kanyang bantay, pero nung madulas, hindi alam kung ngingiti o mag-aalala si Jasper. Iya. Ito, turnover laban sa Formula Shell. Hinarangan ni Richie Dixon, and finally a foul is called against Richie Dixon. Galit na galit si Jasper Ocampo even if natawag na yung foul against Richie. Ang mas galit si Coach Alfrancis Chua right in front of him. Itong aksyon na to, medyo siguro makikita natin ito. Medyo hindi natin ako doon, pero si Coach Alfrancis Chua naghahanap kagad ng foul as the play was going down. Samantala si Jerry Esplana has checked back in together with Chris Jackson para sa Formula Shell. Lago, wala. Okay, rebound nakuha ni Jerry Esplana. Gives it
to John Best running the lanes or filling the lanes and running the brick. Hindi napigilan yung pagtakbo na yan ni John Best sapagkat sumalubong lamang sa kanya is the smallest guy sa Pop Cola lineup. This is Jasper Ocampo na talagang walang magagawa sa arangkadang yun ng Formula Shell. Hinarangan ni Chris Jackson si Sean Higgins. And Jackson will pick up his first foul. Well, si Chris Jackson kanina nabanggit natin, usually itong paboritong panlagay ng mga coaches niya sa mga imports. Pero at this point, hindi pa naipararamdam ang kanyang magaling na depensa laban dito kay Sean Higgins. Sean Higgins with a total of 27. Si John Best naman 32 puntos na. Higgins. And he loses the handle. Alam mo, that's one thing about Sean Higgins. Yung kanyang dribbling ability hindi gaanong kagalingan. We've seen better imports handle the basketball. Makikita mo yan yung kanyang spin. Medyo masyadong mataas yung dribble, Rado? Malayaw sa katawan ni Malayo. Masyadong malayo kaya madaling niya masundutan, matapik ng mga kalaban. That time, traveling ay tatawag kay John Best, which is a good call. Kahit na hindi tinawagan ng traveling yun, medyo nasapal ni Alipik yung kanyang pagangat. Actually, he tried to make some room here. Watch it again. Not-depensahan siya ni Sean Higgins. Ayun, ang daming hakbang doon. Nagchatcha bago umangat. He was hoping for a foul doon, pero kung ako, baka tawagan ko pa siya ng offensive foul. 4 na puntos po ang abante ng Formula Shell. 8.5 remaining in the final quarter. In our second game, Ginebra takes on Mobiline. Difficult shot! Oh, what a move mula kay Sean Higgins. Well, kung merong mga kontra-tiyempo na tira na biglang binibilisan, ito yung kontra-tiyempo, biglang bumagal para kay Sean Higgins. Ito mo, magtatalo na yung mga kalaban. Wala pa ang layo pa yun. Pababa pa Pababa na. Sa ating cafe, puro slow-mo. Again, tamo yung spin move niya, muntik na naman mabitawan. He picks it up. Pababang itinira with the right hand off the glass, and that's a tough shot para kay Sean Higgins. Meron pa siyang possible 3-point play in the offing. Wala sa 4.5 meter line. Higgins has been shooting well here in this ball game. He went 6 out of 7 in first quarter, 2 out of 4 in second, and 3 out of 4 in the third quarter. Cuts down that Formula Shell lead to just 1 point, 69-68 off that three-point play. At muntik na maagaw ni Nick Velasco yung pasa. Also in the process, breaking yung kanyang average is about 28 points per ball game. Ngayon, meron ng 30 itong si Sean Higgins to top score for his team. Kaya nga lamang dito sa fourth quarter, tanging itong si Alipik lamang ang nakakatulong nitong si Sean Higgins. The other local must help them in their offensive. Si Meneses Boy bumalik sa laro, nasapal sa likod. Si John Best ni Lago and bumaksak si Sean Higgins, nakatingin sa referee. Seems like it will remain with Formula Shell. Let's watch it again. Tamo, ang tulong ni Lago sa likod. Huli ka! Makukuha ni Higgins pero dito hindi ko alam kung anong gusto niyang gawin. Tatama sa kanya. Ayan. Isi-save niya para patamahin sa sarili niya. Alahoy! Nagalaw mula kay Chris Jackson. At ang bola nasa panig ngayon ng Pop Cola. Opportunity for Pop Cola to take back the lead. Meneses. They're still in the long court. Sean Higgins makes that spin again. Gives it inside. Ali Peak umangat. And the rebound. Nabitawan ni John Best pero tumama kay Ali Peak. Maswerte rin doon ang Formula Shell. It's been a close one here at the Cuneta Astrodome. Just a 1-point lead para sa Formula Shell. We'll take a break. Diyan sa Lucena, sa Lukban, sa Candelaria, Chaong, Sariaya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Right now you're taking a look at the Pop Cola huddle. They're right now down by only 1 point. Nakahabol na itong Pop Cola at mukhang nabubuhayan na ang paglalaro ni Sean Higgins. Well, meron ng aggressiveness silang nakukuha, especially on their defense. Hindi na nila inaatupag yung kanilang mga personal quest doon sa kanilang mga production. Si Higgins na lamang ang kanilang pinapatikada, pero yung defense sila mas mahigpit na sa loob. By the way, kung kayo po ay nagtataka kung bakit si Boy Beats Victoria hindi pa naglalaro, well, napabalita po na siya ay may kapansanan or may sakit yata. At 3 araw na pong hindi daw nagpa-practice si Boy Beats. Although he is in uniform right now, ang sabi ni Norman Black, he has been suffering from some kind of illness or injury, and certainly that is a big blow para sa Pop Cola. But right now, itong si Jasper Ocampo at si Boyet Fernandez have been holding the fort para sa Pop Cola. May pinakamalalim nga na lineup itong Pop Cola pagdating sa point guard, legitimate point guard sa dati. Si Cabanaya, nasa lineup pa rin nila. Si Jesse Cabanaya ng Baguio City. Bounce pass, Meneses umangat, gets the basket.
And now Pop Cola is on top by 1. Ito naman, ang mga Formula Shell naman, ang biglang lumamya ang depensa during Tama ka. that play. Tatlo yung dinaanan ni Berhel Meneses, pero parang nagra-round robin lamang yung layup niya sa luwag. At kung ating titingnan itong lineup ng Formula Shell, napakalalaking din yan. Ang lalapad niyan, Jackson, Paras, Victor Pablo at si John Best. Here's the offensive rebound. Best gets it knocked out of his hands by Jasper Ocampo and it hit his foot before going out. Nararamdaman na itong Formula Shell import ang pagod. Yung tirang yan, nakakapagod yun. Makukuha niya, pero nandun yung depensa. Ayun, tumama pa sa So ang Pop Cola ngayon, mukhang nabaliktad na po ang mga pangyayari dito. Jasper Ocampo, 3-point shot, wala. That shot from PLDT long distance area. And the rebound goes to John Best. John Best already with a total of 10 rebounds. Ali Peak has 6. Samantalang si Bonel Balingit also with 6. Prime candidate ng ating Hardy Flex. Samantalang yan po si Boy Bits Victoria who has not seen action here today. Sabi nga natin, he will not see action today dahil nga sa napabalita ang kapansanan. Samantala, Best offline. Offensive rebound ni Chris Jackson. fresh 24 seconds para sa kanila. Ito naman ang bumubuhay sa kanila. Dikit ang ating laban. Hindi pa sila kailangan magmadali. Ang haba pa ng laban. Sa loob naman. Kanina wala sa labas. Tingnan natin sa loob. 34 points para kay John Best. And he gives Shell back the lead, 71-70. Ang tagal na tansyahan itong laban na ito. Kumbaga sa boxing, wala pang tumitira ng malalaki dito. Papaguran ng laban dito at hanggang sa last minute natin makikita kung sino ang hindi kumiram dito. Pinagsabay na ni Coach Salmon Black si Lago at si Berhel Meneses. A lot of sacrifices sa depensa pero sa opensa ang dami na biglang option. Alam mo yun ang pinag-uusapan natin at the top of the coverage. Rather yung sabi natin at the end game, yung poise ng Pop Cola has been suspect. Well, Max, susubukan na naman sila today with 5.5 remaining here at may foul ay tinawag si referee Bernie De Jos. This will go against number 33. Let's see. Or number 3. Si Sean Higgins. Yan ang comparison natin ng ating mga imports. Makikita natin. Nakakalamang sa production sa puntos si John Best pero sa rebounding at saka sa assist. So si Higgins, higa nga, may katangkadan din ito. Nagpapakita lamang yung kanyang kaayawan na makipagbanggaan dun sa ilalim. Actually, yung 34 na puntos ni John Best is a conference high for him. And a missed shot mula kay Victor Pablo but he will draw a foul. Laban kay Ali Peak. And Ali Peak will pick up his 4th foul now. At ito'y indicator din ng leadership qualities itong si John Best. As we see dito yung slow-mo ni John Best dun sa ni Pablo sa foul. Dahil nung naglaro sila sa Ormoc, he scored only 20 points. Letting the locals produce the points for them. Dahil ika nga, wala naman siyang katapat na import to boost the confidence of the locals. Pero dito, na kailangan ng mga puntos, hindi niya ipinapahiya. Ngayon siya ang pinupuntahan ng opensiba ng Formula Shell. Sablay ang unang free throw ni Victor Pablo who started his career dito po sa PBA back in 1993. He was actually the 2nd pick overall sa likod ni June Limpot. Harap niya si Johnny Abarientos but so far si Victor Pablo tila nakakuha na rin ng bahay o tahanan ito po sa kupunan ng Formula Shell. He missed both free throws however and Pop Cola remains on top by 172-71. Originally drafted by the Ginebra franchise. That's pero right. He was traded to the Pepsi team. Tapos nalipat dyan sa San Miguel bago nalipat sa Shell for Bong Alvarez. And now, the aerial Voyager going to the lane using his quickness. At may foul pang kasama laban kay Victor Pablo. So ngayon si Meneses nagpapakita na po ng gilas. Watch it again. The aerial Voyager going up and away. And Pop Cola on top by 3 points. Gusto mo ng spice? Pagpilis! Gusto mo mag-cool down? Drink Sprite! Dugo ang nagmulat sa iyo. Luha ang nagpatibay sa iyo. Tagumpay ang nagbangon sa iyo. At sa lahat ng hirap at sa bawat tagumpay, iisang inumin ang ating kaakbay. San Miguel Beer. Lasapin mo, Pilipino, ang sarap ng kalayaan. Sali na sa Motolite promo. Motolite Money Obra. 15 million in total cash prizes ipamimigay. Mag-money obra na sa Suking Battery Dealer.
convincing. Mas tipid at mas alaga ang pamilya sa Downy. Pagsapat sa laba, panlaban to sa himulmol, nisnis at pagkaluma. Mamanahin pa ni Jay, ang damit ni Mark. Yan ang alagang Downy. Alagang Downy. Thank you, Kuya! Alright mga kaibigan, muling tingnan natin ang mga numero sa ating Dutch boy in the paint. Well, dito sa second half, medyo sa second half ito pinag-uusapan natin. Gamit pa rin ang ating ika nga shaded area. Ang ating in the paint ng dashboard. 24 inside points sa Shell. Ang pop ko lang ngayon ang kumukonte sa rebounding. Nalalamangan na rin sila na kupunan ng Formula Shell. Although pop ko is still on top with the heroics of this guy, si Berhel Meneses. Yung bantayan nila kanina ni Victor Pablo. Naalala ko, both are candidates sa Centennial. That's right. Pero also, both are also members of the 91 Philippine team na nanalo ng gold dito sa Manila mismo. Kasama dito sila Marlo Aquino, sila June Limpot, nakasama din ang mga kandidato din doon sa Centennial team. So maaaring mag-duplicate yan. Sila. Reunion of sorts. Meneses with 11 points. A big turnaround dito sa second half para sa Aerial Voyager. 5 out of 6 here in the second half. Walang puntos po siya noong first half. He has made all of his 11 here in the final half. And the lead goes up to 4 para sa Popcola. 75-71. 4 minutes and 40 remaining in the final quarter. Wala pang gumagawang puntos para sa local ng Formula Shell here in the fourth quarter. John Best continues to dominate all the scoring. Sablay pa rin ang tira ni Jojo Lim. Paras not getting the offensive rebound, pero nakuha ni John Best at may foul na itatawag laban kay Jaspero Campo. Pero in that play, medyo nagulat itong mga taga-Popcola. Natulala actually dahil nung marinig nila ang buzzer, they thought na naubos na ang oras ng Formula Shell. All of a sudden, biglang may kumuha ng offensive rebounder ng Formula Shell to give them a fresh 24-second shot clock. Right now, we'll turn you over kay Anthony Suntay. Anthony? Well, Nolly, that last time out for Shell, napansin nila, Berhel Meneses was killing them with one play. So what they did, some defensive adjustments, and they hope to do better next time down defensively. Nolly? Salamat, Anthony. Well, offensively, nagkagulo ang kanilang atake. Another 3-second violation ang itinawag sa Gas Kings. Yung important na huli, nangingitlog si John Best during that play. Hoping natitira na yung kanyang mga kampe. O, bibigay sa kanya yung pasa pero nahuli pareho. Rather, this is a 14-4 run. Dito po sa fourth quarter, only 4 points so far para sa Gas Kings with over 8 minutes gone by in the final quarter. Meneses muli, siya may tangan ng bola and he has the hot hand. And there's gonna be a, let's see, illegal D? Yes. And that would be a warning para sa kumula ng Formula Shell. Si John Best naman ang culprit. Kanina natawagan na 3 seconds. Now an illegal defense violation. Yung binabanggit natin na pagod and the over-reliance on the hot hands of John Best taking its toll dito sa kanilang effort. Only 3:53 remaining. Noy Castillo babalik sa laro for more firepower. Yan ang kailangan ng Formula Shell. Sean Higgins, masyado malakas. And Jerry Esplana grabs the rebound. 3 minutes and 42 remaining. Muli po nagagalak kaming makasama kayong lahat. Diyan sa Tagaytay City, Noli Iyala po kasama si Rado Di Malibot. Outside shot, wala. Rebound by Alipig. Only one shot that time para sa Formula Shell. At dahan-dahan, ni attempt walang ginagawa itong mga taga-Popcola sa kanilang fast break dito sa second half. At sabi nila, emphasize natin yung ating kagalingan sa ilalim. Meneses laban kay Victor Pablo. Sees an opening, goes up again, and Meneses has taken over this ball game. Disappointed na si Victor Pablo sa kanyang sarili. Siya lamang ang tumatao dito at yun mismo ang pinag-usapan nila sa timeout gaya ng nabanggit ni Anthony. Pero wala pa rin silang nagagawang adjustment. 13 points para kay Verhel Meneses. Bumina sa labas si Paras, wala pa rin. No local production para sa Formula Shell. Only 4 points here in the fourth quarter and we're under 3 minutes here sa huling yugto. Ang shooting ng Formula Shell suddenly went sour dito sa ating last minute. Hindi lamang sour ito. Talagang nakakaawa. Oo, mapakla, mapait. Meneses pinompa sa labas as the shot clock was winding down. 2.5 remaining. Medyo kailangan gumiling ng bahagya at walang masyadong movement ngayon. Tatawag ng timeout si Perry Ronquillo. Alam niya kung anong mga problema nila. And certainly they need quick solutions here. This will be a 20-second timeout. At titingnan natin kung masisilip natin ang magiging huddle ni Coach Perry Ronquillo. Okay, now, Vic, bring the ball out. Okay,
Davey wants you here. Roy, I want you here. Okay? As soon as Jerry gets the ball, set a pick. Okay, Vince, set a pick. You can go. Once he gets it, ice. Okay, attack. Okay, come on, let's go. Paper Hill. Okay, wag nating masyadong open up. Well, makikita natin offensive offensive play yung diagram ni Coach Ronquillo, pero meron siyang huling pasabi tungkol sa depensa kay Beryl Meneses. Oo, huwag nyo kagad bibigyan ng malaking play dito at agapan nyo ang pagkuha dito kay Beryl. At kailangan din niya sabihin niya ng tulong, especially si Victor Pablo. For a big guy, medyo may kabagal nitong panapat kay Beryl Meneses. Pero ang problema nila sa quarter na ito, 4 na puntos pa lang ang kanilang nagagawa at kailangan nila ng tulong. John Best sa labas, wala pa rin. And a rebound mula kay Dwight Lago. And talagang itong depensa ng Popcola, bigla na lamang napakatindi at hindi mabasag ng Formula Shell. Victor Pablo, malapelkrong pagbabantay. And that will result in a foul against Victor Pablo. Ginawa ng lahat ni Victor Pablo just to make sure na hindi siya malalampasan ni Beryl. Inagapan na nga niya and more than willing to give up that foul. That is the 15th foul ng Formula Shell. Popcola has one more foul to give. Both teams looking for their third win today. 6 na kupunan po ang may tatlong kartada dito po sa ating Commissioner's Cup. 4 of those teams playing in today's twin bill. Mamaya-maya Ginebra laban sa Mobiline. Uy, muntik na mag-backing. Itong si Jasper Ocampo, mahilig pala tuminikling ito. Last 2 minutes, brought to you by Premium Dry London Gin. Just right for you. Meneses. Again, looking for the isolation. Beryl, head and shoulder fake. He goes up and gets the basket again. 15 points para kay Beryl Meneses. And he's taking charge dito sa last quarter of play. 8 puntos ang kanilang kalamangan. This is the biggest for the Popcola 800s. John Best challenging Sean Higgins. Wala pa rin. Almost traveling there at namintis pa niya yung tira. Nakakuha ng Popcola, who will again deliberately set up the play sa half court. Meneses, nilusutan si Victor Pablo. And they will try to milk some time off the clock. Pero muntik na maagaw. Tinapik ni Meneses, masyadong malakas. Masyadong malakas ang tapik doon ni Beryl. Pero ika nga, malayo pa ito. 1 minute and 16. They're still enjoying an 8-point lead. And we'll be back for the final minute and 16 of this ball game. Sa Laguna, sa San Pablo City, Los Baños, Laguna, sa Calauan at sa Nagcarlan. Yan po ang performance so far ni Beryl Meneses, a total of 15 points in the second half. And what a game he's playing here. Parang Dr. Jekyll and Mr. Hyde, biglang nagpakita yung tunay na Beryl dito sa second half. At hindi lang yun, Oli. Binibigay sa kanya ang play ni Coach Norman Black and he has been delivering the goods consistently dito sa second half of play. Samantala ito, nakikita natin, 7 na ang turnovers ng Formula Shell dito sa quarter na ito. 2 out of 14 sa kanilang shooting, make that 2 out of 15. Patuloy ang kakulangan sa gasolina nitong mga taga-Formula Shell. At may foul dun sa pagkakataon na yon. John Best binigil ang oras. They are in the penalty and Jasper Ocampo will be sent to the free throw line. Terry Ronquillo wondering what happened sa kanilang opensa, partner. Well, I was talking about the over-reliance dito kay John Best. Na siya lang ang naka-score ng 4 na puntos na na-score ng kupunan na ito. All the locals were silent dito sa fourth quarter na ito at kahit si Benji Paras natahimik na rin. Victor Pablo, I think, isa beset by the disappointment na nakukuha niya sa pagbabantay dito kay Beryl Meneses. At si Jasper Ocampo, perfect from the line. He makes both free throws. And this lead is ballooned to 10 points. This is the biggest lead. And Popcola looking good at the stage with only 65 seconds remaining. History has an uncanny way of repeating itself. There's the 3 for the game. Stockton hits the 3. It's over. The Jazz are coming to Chicago. Michael Jordan and the Chicago Bulls have flanked the Mount Olympus of the NBA. Once again, the kingdom is under fire. Ahead to Cavanaugh. He's got it. He scores. Stockton alone. A battle of redemption underway. Can the Grizzled Warriors finally pave their path to greatness?
Or will the king and his loyal cohorts reign supreme once more? This baby's over! Over! Chicago will win the NBA championship! Konting tulong lang po para sa mga batang nangangailangan. Sa bawat McDonald's Happy Meal na bibili ninyo, 50 centavos will go to the Ronald McDonald House Charities to help our needy children. Tulungan po natin ang mga batang Pilipino. Maraming salamat po. Only 65 seconds remaining dito po sa ating first game. Dito po sa Bayan ng Superstars. And all of a sudden, this Pop Cola team looking like it has never played defense from the very start, and certainly a tremendous performance dito, Rado. Yung pinapakita ng Pop Cola, they have limited Formula Shell to only 4 points dito sa final quarter on 2 out of 16 shooting, and another steal here by Vergel. Binigay pa kay Dwight Lago, and Pop Cola pulling away in the final quarter of this ball game. Big steal and a big play para sa kupunan ng Pop Cola. Pero ang revelation nila dito, they do not have to over-rely doon sa kanilang malalaking mama. Kahit maliliit ang kanilang lineup, ang ganda na pinapakita nitong Pop Cola 800s. 83 to 71. Oras na lamang ang uubusin dito ng Pop Cola. It's a one-ball game for them, snapping a 3-game losing streak. Samantalang ang Formula Shell, hindi nila na-follow up yung kanilang big win laban sa Ginebra San Miguel sa Ormoc, Leyte. And Sean Higgins, dinagdagan pa. Only half a minute remaining, 85 to 71. At kung hindi mababasag ito ng Formula Shell, this could be an all-time low. Exactly. Only 4 points. At lahat ng puntos na yan nagmula kay John Best. Here's Higgins. Binigay na lamang ni Benji Paras. Ang tanong na lamang dito, this 4 points, makakuha kaya? Pero kung hindi ako nagkakamali, dito rin sa komperensyang ito, na itala ang pinakamababa sa Ordaneta, Pangasinan, na 5 points sa kupunan ng Mobiline. Yun yung second playing day natin yata. And the happy faces of Alfrancis Chua, Norman Black sa background, of course, yung buong kupunan ng Pop Cola, and Benji Paras gets his 6 point. Alam mo, yun ang mahirap eh. Nabasag na yung record. Well, only that much time remaining dito po sa ating final quarter. Natabik palabas ni John Best. Really a sorry state para sa Formula Shell ng fourth quarter. Bigla na lamang parang naging El Nino itong kupunan na to. Eh nga yung binabanggit natin, nung bago yung blast na yun ng kupunan ng Formula Shell ng Pop Cola. As we hear the final buzzer and the one-ball game sa kupunan ng Pop Cola. Para bang jump lang ng jump. All of a sudden yung big blow on the fourth quarter. Panalo ang Pop. At yan po nga ang naging resulta ng ating first game. A big win para sa Pop Cola. They win 87-73, limiting Formula Shell to only 6 points in the final quarter. Final moments of this game. We'll be back para sa wrap-up right after this. Sabado! Para sa Pop Cola ngayong araw na to, 87-73 ang ating naging final score. And certainly Pop Cola, sabi natin, they needed composure in the final few minutes. They did not only show poise, they showed championship class here in this ball game. Well, itong ating pipili ang bad 69 player of the game ay ibibigay natin kay Vergel Meneses, but we should not fail to mention yung dalawang player, yung kanilang import si Sean Higgins at si Ali Pick, who made them stay in the ball game until the final punch of Vergel Meneses, who scored all his 15 points during the second half of play. Not only scoring but also making those decisive plays. Nung huli nga, nakaagaw pa ito for a decisive play para sa kanilang kupunan. Alright mga kaibigan, sa ating namang Hardy Flex Building Boards, King of the Boards, kinabanggit ni Rado, si Ali Pick also had a monster of a ball game today. 8 rebounds para sa Pick. Ali Pick, 6 on the defensive glass, 2 offensive rebounds para kay Ali Pick. And after checking a 3-point losing skid, this is a big win para sa kupunan ng Pop Cola. Could be a start of something big. Pero abangan natin yung kay Sean Higgins because this has been a test game for him. Indeed, and of course the Formula Shell, it's back to the drawing board para kay Coach Perry Ronquillo. Well, coming up next, huwag niyo po kaming iiwanan dahil matindi na naman ang ating aksyon. Ito po ay Ginebra laban sa Mobiline Phone Pals. Meron kayang import? Wala kaya? Hindi natin malalaman. You'll find out in just a short while. Both teams looking for their third win dito po sa Commissioner's Cup. Well, sa ngalan po ng aming direktor dito sa first game, si Lee Hapa. Ito po si Noli Iyala. Ito po si Rado Di Malibot. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating first game at tabayanan niyo po si Ed Pixon at si Franz Pumaren.